Magandang araw sa lahat and welcome po sa video. My name is Ulysses Lacson and this video right here is going to be a beginner's tutorial kung paano po gamitin ang MetaTrader 5 for desktop, computer. Kaya kung naghahanap ka ng tutorial for mobile, you're watching this on a mobile device, I'm just going to have a separate link dyan sa video description para po sa mga tutorial sa mobile. Kasi specifically nga, itong video na to is going to be about for laptop, computer, desktop. Yan po yung ipapakita ko sa inyo kung paano yung MetaTrader 5 nga gamitin. So if you're looking for a detailed tutorial kung paano nga gamitin ang MetaTrader 5 sa computer, huwag ka na maghanap ng ibang video. Tapusin mo to hanggang sa matapos. Panoorin mo to hanggang sa matapos. And I'm going to make sure na hindi ko po sasayangin yung oras na ilalaan nyo dito sa video. Kaya hindi na tayo mag-aksaya ng oras. Dito tayo sa aking computer para mapakita ko sa inyo live step by step kung paano nga gamitin ang MetaTrader 5. Tara! Alright, so first thing na kailangan mong gawin is of course, i-download at i-install yung MetaTrader 5 sa inyong device. So you can download it straight from metatrader5.com or depende din sa inyong broker. Available yan for sure. Punta lang kayo sa inyong account, login na kayo, tapos hanapin nyo yung platform, MT5 platform. So, dito na, naka-download na sa akin. So, gagawin ko na lang is install sa aking device. Nandito, MetaTrader 5. So, self-explanatory naman kung paano mag-install. Depende sa inyong device din na gagamitin. Kasi sa akin dito is naka-Mac ako at the moment. But, yung interface ng MetaTrader 5, magkapareho lang naman sa desktop o yung sa mga Windows computer at saka sa mga Mac. So, ayun, na-open yung MQL5, which is yung marketplace ng MetaTrader 5. And successfully na-install natin yung MetaTrader 5 sa ating device. At gagawin natin next is i-login natin yung ating trading account. So, dalawa yung parang magiging account. Yung isang account is yung ating login sa ating brokerage account at yung isa naman is yung bibigay nila sa ating trading account details na kailangan i-login natin dito. So, mangyayari, sync lahat kung ano yung gagawin mo dito sa trading platform, which is ito nga MetaTrader 5, real-time, magre-reflect yan sa iyong broker account. So, for example, yung gagamitin ko dito is meron akong demo account sa XM dito. So, lahat nga pala sa mga beginners na hindi pa nakapag-trade before, mag-demo account muna kayo mag-trade ng totoong pera. So, dito ngayon, andito nga ako sa XM, sa mga walang account sa XM. Nagbibigay din sila ng mga massive bonuses, especially sa mga kakasign up pa lang. Kaya if you're interested to check them out, ilalagay ko yung link sa video description. So, for example, ito, meron akong demo account dito. Gagawin ko lang is, i-click ko lang tong manage at makita ko na yung account information, which is dito nga available yung ating login details sa ating MetaTrader 5. So, dito yung server, MTID, itong MetaTrader ID, saka yung password na ginawa natin nung paggawa natin ng account. So, kukopyahin ko lang ito unang-una itong server. Tapos, balik ako dito sa MetaTrader 5. And then, gagawin ko next is dito ako sa file. And then, dito ka sa open an account. And then, dito, i-paste mo ang iyong server. So, ibibigay ito nga sa inyong broker. Ilalagay ito sa inyong email or makikita niyo ito sa inyong dashboard sa broker man kayo na gumawa ng trading account. So, andito, nakalagay dito, ito yung na-select, XM Global Limited. So, select lang natin. And then, of course, next. Pagkatapos, i-route dapat tayo sa login. So, login ng existing account. At dito natin ilalagay yung ating MT-ID and then yung password na ginawa natin during account registration. So, kopya ko lang, tapos paste ko dito. Din yung password na ginawa nga natin nung sign up. And then, yung server is MT52. So, tandaan na dapat match lahat ng details kasi mag-i-error yan kapag ka merong mali. So, hindi mo na-select yung tamang server. Incoming mail. So, meron ka maririnig na incoming mail. So, ibig sabihin lang dyan is successful yung pag-login natin sa ating trading account. So, mamaya na to, kailangan daw i-restart kasi may update daw. Later. So, makikita natin pag dito tayo sa trade tab, sa bandang baba, andito na yung ating balance equity. Which is ito nga is a demo account to para mapakita ko talaga sa inyo kung paano mag-trade dito step by step gamit ang MetaTrader 5. Now, for sure, marami sa inyo hindi gusto tong ganitong itsura
or interface na black and then green and white. So para ma-customize yan, pwede ma-customize nga kung ano yung prefer nyo na colors sa bullish at bearish na candlestick, but meron ding mga default na itsura. So gagawin mo lang is i-right click mo lang. Pagkatapos dito ka sa properties, and then ay kung nakikita nyo, meron dito mga nakaset na ng mga colors na pwede mo siyang i-select. So most of the time, preference ng mga gumagamit na MetaTrader 5, even personally, is itong color on white. So red yung bearish, tsaka bullish is yung green. Now, ngayon, para ma-save nyo yung template na to, at next time, hindi na siya babalik doon sa black or color na nung first time nagbukas tayo nito MetaTrader, gagawin nyo lang is punta kayo dito sa templates and then save template, tapos pangalanan nyo ng default.tpl. Now, marami sa mga beginners nagugulan sila minsan dito sa symbols or sa mga instruments na pwede mong available for you to trade sa broker na ginagamit mo. Yung iba kasi depende sa account type or depende din sa broker, merong mga nakalagay nakadugtong dito na hashtag o kaya PH. For example, halimbawa kung nasa XM ka, pagka micro yung account mo, yung EURUSD may nakalagay na hashtag sa bandang dulo. So hindi mo siya matitrade kapag hindi siya available for you kasi nga depende sa account mo. So hahanapin mo dito, ang gagawin mo lang para mas madali mo siyang mahanap, right click ka and then i-hide all mo siya. So hindi ma-hide tong EURUSD kasi nakabukas at the moment yung kanyang chart. Then gagawin mo next, search mo lang dito kung ano yung instrument na gusto mong i-trade. For example, gold. So lalabas dapat yung symbol ng gold depende nga sa broker kung saan kayo nagbukas ng account o kaya depende sa account type niyo. Micro, ultra low, or yung mga different account types nga. Ito kasing nandito, ginagamit ko ngayon as this demo is standard account. So halimbawa is the JPY. So ganyan lang kung paano mag-add ng instrument or yung ticker ng instrument na gusto mong i-trade. Pagka gusto mo naman siyang mabuksan dito sa chart, gagawin mo lang is i-drag mo lang siya dito. Click mo, and then i-drag mo siya dito. So, ganun lang siya kung paano para ma-add dito. Now, next natin na pag-usapan is itong time frame dito sa taas. Kasi importante ito, lalo-lalo na magkaiba-iba yung strategy natin or yung ating trading style, sang time frame ka mag-trade. So, I'm assuming na alam niyo na nga bakit merong red na candlestick, tapos merong green, merong tinatawag na bullish tsaka bearish. Kung hindi niyo pa alam, tingnan niyo muna yung video na sinasabi ko kanina na trading for beginners kasi in-explain ko lahat yung market orders, type of orders, yung mga ganyan, in-explain ko yan lahat. So, I'm assuming na nandito nga lang kayo dahil alam niyo na yun at kailangan niyo lang ng tutorial kung paano gamitin ang MetaTrader 5. So, dito ngayon, naka 15 minute, pero kapag gusto mo mag-add dito ng other time frames, gagawin mo lang is i-right click mo lang to dito, tapos customize. So, nandito na ngayon yung iba pang mga time frames, at kung gusto mo siyang i-insert, select mo lang, tapos insert. O kaya, select mo dito sa kabila, tapos remove para matanggal siya dito sa naka-default na naka-display. Actually, madali lang naman dito sa MetaTrader 5. So, pwede ka namang mag-click-click, hindi naman masisira. Makikita mo kung ano yung magiging result niya or what is that for. So, for example, itong zoom icon dito, so, syempre, mazozoom yung mga candlesticks. Tapos, pagka zoom out naman, itong icon na to, mayroong minus. Kung gusto mo siyang mapunta dito banda, i-click mo tong may arrow dito. Tapos kung gusto mo na i-move forward, itong isa naman. At dito naman, mga tool to na pwede mong gamitin para mas mapadali yung pag-map out ng iyong trading plan. So for example, mag-place ka na ng trade tapos kailangan mo malaman specifically ano yung price na lalagyan mo sa stop loss. So pwede kang dito sa crosshair tapos dito mo makikita. For example, magbabay tayo dito ngayon sa gold. At dito yung magiging stop loss mo. Ayan, kitang-kita na yung price mismo is 5,130.90. Ayan, dito gumagalaw. Tapos, yun nga, kailangan mo to para makita mo yung exact level at saka presyo, itong crosshair. So, pwede mo change, balik ka ulit dito sa clicker, mouse clicker, o itong arrow pointer. And then, pwede kang mag-add ng horizontal lines, o kaya itong trend line, depende sa strategy niyo dito niyan i-select. So, for example, itong horizontal line. So, select mo lang and then i-click mo kung saan level mo gustong ilagay. Which is pwede din namang madrag. So, for example, ito yung ating stop loss. Para makalculate natin yung stop loss, lalagyan natin yan ng lines dito. But actually, merong mga tool na available na pwede nyo i-install kasama dito sa MetaTrader 5
para mas mapadali yung paglagay ng halimbawa stop loss, yung tinatawag na long and short position tool. Available yan sa marketplace ng MQL5. Dito, hanapin nyo lang. Hindi ko na ipapakita dito kasi yung pag-usapan lang naman natin sa video nito is kung paano gamitin ang MetaTrader 5. You can also change your chart, candlesticks, o kaya ganito, itong tinatawag na bar chart, o kaya itong line chart to. Now, ngayon, pakita ko na sa inyo kung paano mag-place ng trade kasi yun yung pinaka-importante sa lahat, paano tayo magkaka-profit, paano tayo malugi kung hindi natin alam kung paano mag-trade. So, pwede tayo malugi sa trading. Kaya I would like to remind everyone sa mga hindi pa nakapag-trade before, mag-demo account muna kayo. Hindi porket alam niyo na paano gumamit ng MetaTrader 5, diretso na kayo mag-ano ng totoong pera. Demo account muna kayo. Mag-master muna kayo ng strategy, at least strategy, and then gamit ang proper risk management, which is pag-uusapan natin ngayon. So, yun nga, proper risk management, yun yung pinakamahalaga sa lahat kung gusto mo maging successful na trader, which is of course, yan naman talaga yung hangarin nating lahat. Ibig sabihin, every time na mag-place tayo ng trade, dapat alam natin magkano exactly yung amount na pwede nating malugi kapag bumaliktad yung market sa ating analysis at tamaan yung ating stop loss. Mangyayari lang yan na malalaman natin, actually, madali naman siyang malaman kapag lalo pa gagamit ka ng mga trading app kagaya ng XM, ilalagay mo yung lot size. Now, speaking of lot size, baka yung iba sa inyo dito is hindi pa alam itong mga ganito. Dito sa trading, sa forex, trading, kaya itong gold, tinitrade siya by lot. So, hindi siya tinitrade by amount. Baka isipin nyo, magtitrade ako ng $5. So, hindi siya ganun. Traded siya by lot, which is ang katumbas ng 1 lot. Depende din sa account type na meron kayo kasi meron kasi yung different account types. Depende sa preference ninyo pag nag-sign up kayo ng trading account. Kapag standard, ang 1 lot is equivalent niya is 100,000 units. So, for example, 100,000 US dollars. So, meron ako ditong, ito yung mga conversion into lots sa different account types. So, kapag standard, yung nga, 100,000, yung mini lots o micro yung ibang tawag dito sa XM, micro ang tawag, 10,000 units, yung micro lots is 1,000 units. So, kapag gusto mo ng malakihan, pwede kang dito sa standard account. But if yung account mo is maliit lang equity, like below $500 lang yung magiging puhunan mo, dito ka mini lots or micro account. So, ganun yung pamamaraan niya. So, for example, magbabay ako dito. So, gagawin ko lang, unang-una is, dapat nakaset yung aking stop loss. Kung saan nga itong, halimbawa ito yung aking stop loss. Next is, pupunta ako dito, meron akong ginagamit na calculator, which is pwede nyo rin itong gamitin. Actually, I personally developed this calculator. Ako mismo yung gumawa. Lalagay ko yung link sa video description saka gusto niyo rin itong gamitin. This is for gold and then also for forex. So, halimbawa ngayon, di ba yung account natin is meron tayong $10,000 doon. So, and then, ilalagay natin yung rest amount, magkano yung i-rest natin on that trade. So, yung recommended is between 1% to 3%. Kapag maliit lang yung account mo, like $200, pwede ka mag 3%. But kapag malaki na, pwede nga kahit 0.50% lang, okay na yan. So, for example, magre-rest ako ng 1% out of my 10,000 USD na balance or equity dun sa aking demo account na pinakita sa inyo kanina. Now, ilalagay mo din kung magkano yung current gold price. So, baka ako dito, magkano ba yung current gold price? 5,178 and some cents. So, 5,178. And then, yung cent niya is, magkano ba yun? 49 or 50. Lalagay na natin 50. And then, dito sa stop loss price, kailangan mo to para makalculate natin ilan ba yung stop loss natin in pips. So, yung stop loss nga natin dito nakalagay is 5,133 and 69 cents. 5,133. So, ganyan lang. So, yung stop loss natin in pips, iba yung calculation sa forex, iba din yung calculation sa gold. Yung pips dito, number of pips sa gold is iba yung calculation. Kaya kung nakita nyo, 4,000 pips yung nakalagay na stop loss nga natin in pips. Gagawin mo next is click mo lang itong calculate lot size at nandito na yung ating lot size. Mini lots, yun nga, depende sa yung account type, makikita nyo naman. So, gagawin ko next is balik lang ako dito sa MetaTrader and then click tayo ng new order. So, dito ngayon ilalagay natin yung ating lot size, which is 0.022. And then, you can also set either market execution ba siya. Ibig sabihin, ano man yung price na meron ngayon. O kaya kung mag-aantay ka na mag-pullback dito banda, pwede mong ilagay din sa pending order. Tapos ilalagay mo dito kung ano yung price na gusto mo kung saan ka bibili. So, yan yung
uh, pending order. So, pwede ka mag-buy limit o kaya sell limit, buy stop, sell stop, buy stop, sell stop. Ibig sabihin sa buy stop, kapag ka nasa taas naman siya, hindi siya limit. At pag na-reach nyo na yung price na yon, automatic na ma-place yung order. So, depende sa strategy ninyo, ganun yung pamamaraan kung paano mag-set ng order. But, yun nga, halimbawa lang naman to, so mag-order tayo sa current na price or market execution, diretso tayo. So, babalik tayo dito, 0.022. Oops. Yung lot size natin. Hindi pala siya 3-digit, but yung ating calculator is nagbigay ng 3-digit. Dito is 0.02 lang yung malalagay natin. Now, pwedeng hindi mo na siya lagyan kaagad ng stop loss. So, take profit kasi mamaya madrag-drag natin dito yan sa ating chart. So, gawin mo, kasi meron na tayo, naka-okay na yung ating form, click mo lang tong buy market. And then, ito na yung sinasabi ko na pwede mong madrag ang yung stop loss o kaya take profit. So, for example, i-drag natin yung ating stop loss. Ayan, kung makikita nyo, dyan nakalagay kung magkano yung amount na malulugi mo. Oops. So, i-drag ko dito. For example, ito yung ating stop loss. Automatic yan, modify order. So, andyan, na-move na yung ating stop loss. And then, next is yung take profit. So, i-move natin yung ating TP dito. For example, ganyan. 1:2. Kumbaga, nag-risk ka ng $50, pwede kang mag-profit ng 100. So, yan yung risk-reward ratio na tinatawag. Depende nga sa strategy ninyo. Modify order. So, automatically, kapag ka na-hit ng market yung dito ating stop loss, mako-close yung ating trade at yun nga yung malulugi natin. Dapat alam natin yan kasi dapat hindi kasi sa lahat ng panahon, walang sinumang trader na laging panalo. Kaya, yung loss natin dapat mas malaki sa ating maging TP. So, ito yun yung mga basics sa trading, which is, I'm assuming na yun lang yun naman yung kailangan nyo at the moment kasi nga beginner, itong tutorial na itong beginners to. Along the way, while nagtitrade kayo ng demo, sabayan nyo ng pag-learn ng strategy, paano yung proper management. Importante din yung trading psychology, hindi ka dapat greedy, yung mga ganon. So, yun naman yung basic sa MetaTrader 5 kung paano gamitin kasi yun yung pinaka-main topic natin dito. Dito sa MetaTrader 5, marami kang pwedeng gawin. Pwede kang maglagay dito ng trading robot, itong algo trading. Then, gagamit ka lang ng VPS at mag-run na siya for you. Yun yung tinatawag na expert advisor, which is for sure may encounter nyo yan along the way. At dito din sa baba, makikita natin kung magkano yung profit natin. So, at the moment, negative tayo ng $1 and some cents. Now, yun na nga, while nag-demo trading kayo, pwede kayong mag-aral ng trading strategy. Now, meron ako ditong ebook na binili ko to actually, but I'm going to have this for you guys libre sa mga nanonood itong video ngayon. Nandito yung mga topics na kailangan nyo talagang ding malaman bago kayo mag-trade ng totoong pera, itong trading psychology, risk management, risk-reward ratio, chart patterns, etc. Nandito lahat nakalagay. Pwede nyo itong kunin sa akin for free. Ilalagay ko lang yung details dyan sa video description kung paano nyo ako i-reach out at makuha nyo ito ng libre. Now, also, pagka ready na kayo mag-trade ng totoong pera, good news is merong mga competition din, kagaya ng competition ng XM na merong prizes for over $100,000 every single month. Libre lang dito, sakali gusto nyo i-test yung mga skill niyo, trading skill niyo dito, gumawa lang kayo ng account sa XM, ilalagay ko yung link sa video description about din sa kanilang trading competition. Now, meron silang demo competition, which is magti-trade ka lang ng demo account at kung okay yung nagiging results mo, pwede kang manalo ng cash like $2,000 kasi nga itong pool price is over 100,000 cash binibigay nila every single month. For more details, again, ilalagay ko yung link dyan sa video description. So I think hanggang dito lang yung video. And of course, hindi naman ako perfectong tao na talagang ma-answer ko lahat ng mga questions nyo about MetaTrader. Mapakita ko sa inyo lahat. Kaya mag-comment na lang kayo dyan sa baba ano pa man yung mga gusto nyo malaman or kung meron kayong questions. Thank you so much guys and good luck.